Tatawa na lang ako sa 4-point game ng Pilipinas. Magandang umaga mga kanyegers. Andito naman ang paborito nyong kakwentuhan. Ang tatalakayin natin ngayon ay Evolution of 3 Points. Kasama natin ang mga fellow podcaster natin ngayon. Alala naman kayo. Ako pala si Aaron Lumaban. I am John Rick. Ako si John Patrick Santiago. Ako si Rainier Josh Di Rodolfo. At ito ang The Art of Change. Guys, may tanong ako sa inyo. Kaya nyo ba mag 3 points? Ko Patrick. Ako kaya naman, basta walang bantay at walang nanonood. Siguro, pasok yan. Panis ka pala dun, Aaron eh. Ikaw pare. Di si Aaron muna, tanongin mo kung kaya niya. Oh, kaya mo ba pare? Siyempre naman, kahit sumabay ka pa eh. Oh. Wala ka dun. Ikaw kaya mo? Oo, kaya mo. Dala ka ba ng payong, man? Bakit magdadala pa ng payong? Papaulan eh. Papaulan ng tres. Pero isipin nyo dati, wala pa yung 3-point shoot na yun. Siguro sa loob sila lahat tumitira. Siguro maraming balyahan dyan. Oh, prone niya ng injury pagka ganyan. Pero kailangan din nila gamitin yung 3 points para mapabilis yung laro. Eh, tsaka ano eh, malalaki tao nun, kaya decidido talagang balyahan yun. Kaya katulad nila Shaquille O'Neal nun, di ba? Di pa Malalaking masyadong tao, sa tres no? yun eh. Pag 3-point shot kasi, pag ang pumapasok agad sa akin si Stephen Curry eh. Pero hindi lang siya yung magaling mag 3 points. May kilala ba kayo? Ako, ang kilala ko lang si Ray Allen. Ray Allen, top 1 dati. Ako kasi si dating Golden State Warriors, si Klay Thompson na nalipat na sa Dallas. Tapos isa pang Dallas na retired na, si Dirk Nowitzki. Pang magaling yun. Ako si James Harden. Ang balita ko ngayon eh, pang top 2 na siya sa pinakamagagaling mag 3 points. Kaya yun. Bukod sa 3 points, kailangan gumawa rin sila ng strategy para mapaganda yung play nila. Kayo ba, may naisip kayong strategy? Sa play kasi katulad ng kailangan doon yung mga star player, yung mga shooter, mga point guard, shooting guard, yan. Unang-una yan, kailangan yan nila sa play nila, kaya para makakaroon ng play. Oo. Tama yan kasi kung hindi ka ngayon, pag di ka marunong mag 3 points, mahirapan kang maghanap ng pwesto sa NBA. Kasi yung mga center ngayon, nagpa-practice na rin ng mga outside shooting eh. At tingin ko ang strategy lang nila, screen eh. Para makatira ng maayos yung nila eh, point guy. Katulad ng mga sabi niya nga kanina, yung mga center na ngayon na tumitira ng tres. Sino? Sila Wemby. Si Chet. Tatangkad doon pare. Center yun biruin mo, center yun. Nakakapag 3 point. Ano ba yun? Ano ba? O sa marketing, so paano ng 3 point yung ng NBA yung marketing strategy nila sa tingin niyo? As a marketing student. Siguro ako nakakadagdag rin sa kanila yung merchandise na mga sapatos tulad ng mga signature shoes ni Curry. Yung mga pang 3 points ba talaga yon? Ang dami na rin naglalabasan ngayon na shoes Kila Harden. Palagay ko sa mga half court shot nila, dun sila nag-hype sa mga half court shot. Oo. Kaya nga, na-hype din sa mga highlights nila kasi maraming buzzer beater ngayon. Puro highlights nila. Makita mo yun sa mga IG, Facebook, TikTok. Marami. Tas sa YouTube. Ngayon kaya nagkakaroon din ng marketing strategy doon dahil din sa mga social media. By posting their highlights, pre-game highlights, mga ganun. Sumisikat din yung fan page nila Ayun nga, so pag-usapan naman natin yung about sa 3-point revolution, di ba? Napansin ko lang si Stephen Curry, guys. Siya talaga yung nagpabago sa lahat Simula nung dumating siya sa NBA, parang iba na Marami nagsusulputan. Laging nagti-3 points. Tsaka simula nung nagkaroon ng 3 points, pansin ko umaabot ng halos 100 yung mga scores nila. 100 Oo. Balita ko nga dito sa Pilipinas mayroon ng 4 points Oo. 4 points. Tama makita nun, pre. Grabe. Pare dito sa PBA. Galing din ng PBA, Ano yung pang-hype lang.
Kailangan mo daw ng 4 points para makarating yun sa ibang bansa. Tayo, Pilipinas ano? Tatawa na lang ako sa 4-point game ng Pilipinas. Hindi, ano ba? So, paano pa ba napabago ng 3-point game yung larong NBA sa tingin niya? Naka-clutch nila yung kada laro. Kahit tambak sila, puro 3 points lang sila. Nakaka-comeback nila. Dahil sa mga 3 points ano. Oh, tingin ko di rin si Kerry ang nagpasikat kasi marami ring highlights si Damian Lillard. Puro clutch yung 3 points niya. Sabagay. Pero mostly talaga sino ina-idolize ng mga bata? Pag tinira ng 3, di ba? Kerry lang naman ang kilala. Stephen Curry. Kaya ayun lang din yung naisip ko na nagpabago ng 3-point game sa NBA. Si Curry lang talaga. Ayun. Ano pa? May naisip pa kayo guys? Ikaw pre. Paano nabago nung 3-point game yung NBA sa tingin mo? Naisip ko ba dyan? Sa konting oras, pag tinira mo sa 3 points, Marami na agad na score ano. mapapabilis yung play nyo eh. Okay. Mabilis Kahit tambak ano? Kunyari, Ilan? 30 points yung tambak ng kalaban. Ang bilis mahabol ngayon. Siyempre, puro Nakita mo? tres lang eh. Oo. Lalo na pagka, mga favorite natin laro dyan. Sino ba mga favorite natin dyan? Golden State Lakers. Mga ganyan. Siyempre. Matik, nunod ka talaga agad eh. Stephen Curry, Lebron. Ang bilis sa tres! Diba? Oo, pre. Ayun, pre. So, mag-outro na ba tayo? Sige. Mag-outro na ba tayo? So, Pwede. ayun. Maraming salamat sa panonood niyo guys. Mahanap nyo kami sa mga social media namin. Click here, and here. So, abangan nyo kami next. Ako nga pala si Janrick. Ay mayroon lumaban. Ako si John Patrick Santiago. At ako si Rhea Josh D. Rodolfo. At Ito ang Arc of Change. See you next week guys. Bye-bye. Uwi na!